natin. So, uh, nag-announce ako na kung maaari sana ay second service umatin lahat kasi medyo uh, pupulpak tayo dito, no? Overcrowded. So, I would like to continue sa aking series na ginagawa sa 2 Timothy. Actually, I started with 2 Timothy 1:7 na ang sabi ay hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi ano binigay sa atin ng Panginoon? Pag-ibig, kapangyarihan, love, pag-ibig na ngayon, di ba? Pag-ibig, kapangyarihan, at malinaw o matinong kaisipan. Okay? That's 2 Timothy 1:7. And then, yung second is 2 Timothy chapter 2, verse 2, na pinag-usapan natin, hindi ba, yung anong uri ng tao ang gusto gamitin ng ating Panginoon. At ang ating nakita doon ay kailangan ng Lord ng faithful men and women. At tatlong dapat na ma-accomplish nating faithfulness. Ano nga yun? Number 1, faithfulness to the Lord, faithfulness to the Word, and faithful to the church. Okay, naalala niyo pa yun, ano? So today, basahin ulit natin ang ating text. At ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 2, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." Napansin niyo, this time, ang highlight ko dito, yung may kulay blue, is able to teach others also. Last Sunday, yung faithful men. Okay? Sa Tagalog, ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay sa mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, mga tapat na tao na makapagtuturo naman sa mga iba. So, itong series na ito, sinasagot natin itong tanong na ito, what kind of man God needs or what kind of man God uses? Anong uri ng tao ang ginagamit ng Diyos? Ano ang kailangan niya? Sino ang tinatawag niya? And i-highlight natin, sabi, God needs faithful men who are able to teach others also. Kaya nga ang ating theme today is God needs able teachers. Sino dito ang mga teacher? Pwede makita yung kamay ng mga guro dito. Okay, mahiya. Okay, by faith, mga eduk dito. Kasi yung mga teacher, alam ko may mga teacher dito. Kanina marami din mga teachers. Okay, so pagpalain kayo ng Panginoon at ating pag-uusapan ito. Before that, tayo ay manalangin. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan. And Lord, we declare not by might nor by power, but by your Spirit alone. Salamat po, Panginoon. And we continue, Father, to declare it is the anointing that breaks every yoke. Lord God, walang anumang pamatok ang hindi mo kayang basagin sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Napakabuti mo, amin pong tinatanggap ang pagpapala at biyaya mo, ang even your favor and your increase. Hindi po dahil sa aming sariling katwiran at kabanalan, kung hindi po dahil sa kabutihan ng aming Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Glory to God. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Now, I would like to start, alam niyo yung word na teach sa English natin, sa Greek ay didasko. Siguro narinig na yung word na didasko. Ano? Ang ibig sabihin lamang ng didasko is to hold discourse with others in order to instruct them. To deliver didactic or didactic discourses. Yung didactic ay yun din, teaching yun, ano? Or to impart instruction, to instill doctrine into one, and to explain or expound a thing. Kaya natin dapat i-discuss ito kasi kasama ito sa mandato ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 28, di ba, sabi, "Go ye therefore, preach the gospel," even in Mark 16, di ba, sabi ganoon, "and teaching them to observe." Teaching them to observe. Sabi ng ating Panginoon, ituro nyo lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, ang summary ng kanyang ministry, nung siya nasa mundong ito, tatlo lang, preaching, teaching, healing.
No, yun lang ang ginagawa ng Panginoon kahit sa magpunta. Nung siya ay katawan tao, mangangaral siya, okay? Siya ay magtuturo, at siya ay magpapagaling o gagawa ng himala. Lagi yon, hindi nawawala yung tatlong yon. Kaya nga si Bill Johnson, yan ang lagi sinasabi niya, di ba nabanggit ko nakaraan, kahit na anong panawagan mo, if you are called to be a teacher, a Christian teacher, okay? Kagaya yung MC natin kanina, si inaanak na Jay, no? Mula, siya ay professor sa Letran. Pero ngayon ay nasa isang company na siya, pero nagtuturo pa rin siya. No? Nakaka-bless, no? Na talagang kahit saan tayo, nandoon, tayo ay tinatawag na ating Panginoon para magamit sa kanyang kingdom. But ang gusto kong pag-usapan natin sa umaga ito kasi we're focusing on our vision. Ano nga ang ating vision statement? We are God's equipped, end-time, disciple makers, becoming a blessing to others. Dapat yan ay nasa heart natin. Ano? So, kailangan ng mga tagapagturo, iniutos ng Panginoon na turuan daw ang lahat ng mga tao. Naalala natin, hindi ba yung proseso ng ating Panginoon sa discipleship? He started with 12. Bagamat marami ang mga sumunod sa ating Panginoon. In fact, sa 1 Corinthians chapter 15, ang nireport ng Corinthians ni Paul ay merong during that time nang mag-resurrect si Christ at siya ay umakyat sa langit ay may 500 committed disciples during that time. 500. 380 ang hindi nagpunta sa upper room. Ang nagpunta lamang sa upper room ay 120 during the day of Pentecost. At yun ang 120 yon ang nabaptize ng Holy Spirit speaking in other tongues. But the 380, hindi na naranasan yung Pentecost, yung Pentecostal experience. Kaya nga nililinaw natin na maraming mga evangelical Christians. We have Baptist Brethren, Methodist Brethren, Plymouth Brethren, Presbyterian, napakadami na mga born again din sila, pero hindi nila naranasan yung baptism in the Holy Spirit, kagaya ng mga Pentecostals, kagaya natin mga full gospel. Okay? Pero 12 lamang ang pinagfokusan ng Panginoon out of the 500. Yung 12, nalaglag pa yung isa, naghudas pa yung isa, hindi ba? And out of the 11, merong 3 inner disciples si Christ. Sino yung pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon ng mga apostol o mga alagad? Sino-sino sila? Si Peter, si James, and si John. Sino magkapatid doon? Si Peter at saka si Andrew, magkapatid yung dalawang yun. Si James at saka si John, okay? Mga anak sila ni... Sino? Sinong tatay nila? Di ba sila yung sons of thunder? Mga anak ng kulog, ang tawag sa Tagalog. So, yun ang sinabi natin Panginoon, kailangan magturo. Alam niyo, iba yung preaching sa teaching. Okay? Kaya ako pag ako'y nagpipreach, laging meron kasamang teaching style, no? Kasi gusto ko talagang ihimayin ang salita ng Diyos. Okay, so, yan ang panawagan, and first, gusto ko makita natin, kung kailangan ng Panginoon ng mga tagapagturo, bago tayo maging tagapagturo, dapat muna tayo handang magpaturo. Okay? We need to be teachable. Sabihin mo nga sa katabi mo, teachable ka ba? Okay? Teachable ka ba? What is teachable? Anong ibig sabihin ng teachable? He or she is willing to be taught by others. Handa siya, nais niya, gusto niya, na siya makareceive ng instruction. May kilala ba kayo mga taong ayaw magpaturo? Lahat meron. Huwag mo na sabihin, baka May mga ganon, hindi ba? Yung bang yung feeling niya ay alam niya ng lahat, hindi ba? Na kapag meron kang share, meron kong kilalang ganyan no? Pag may kinuwento ka, ako din. Wala na, lahat alam niya. Di ba, ikaw na lang, bahala ka na dyan, hindi ba? Anong pakiramdam niyo pagka gano'n yung kausap mo na lahat na lang alam niya at ayaw niya magpaturo? Nakakatuwa ba o nakakainis ba? Sa Manila tawag nakakabanas Banas na banas siyempre, no? Diba? So, sabi nga dito, unless men are willing to be taught, God's method, referring to discipleship, ang pamamaraan ng Panginoon na iniwan niya, the Great Commission, para maparami, ma-reproduce, ma-replicate ang ginawa niya habang siya nandito sa lupa, mawawalan ito ng kabuluhan. It won't work. Kaya palang sabi nga noon, sa naunang bahagi ng 2 Timothy 2, ang dapat hanapin ay faithful men. Yung ba yung mga nabibless ako ang gano'n yung ba makikita mo na kahit malayo, hindi ba?
Pag meron silang life goal, pupunta pa rin. No? Kung na kailangan maglakad, maglalakad kahit walang masakyan, hindi ba? O kaya ay call a friend, andyan ba yung motor mo, sunduin mo muna ako, mga ganyan mga tipo, hindi ba? Nakaka-bless yung ganon, hindi ba? Na talagang handa magpagamit sa Panginoon. Pero alam nyo, ako yung nag-mission sa kabundukan, sa Cordillera Region. Ang first experience ko doon, hindi ko makalimutan, ang mga tao doon, sobra silang tindi ang mga igorot, ang tindi nila sa fellowship. Kahit na 3 bundok ang tatawirin, pupuntahan nila yan. Hindi ko makalimutan ang experience ko na ako'y newbie sa Baguio. Okay? Doon ako nag-Bible school. Tapos umatin kami ng fellowship. I think 4 hours ang biyahe, approach pa noon. Tapos 4 hours ang biyahe, sumakay kami ng bus, 2 hours hiking sa bundok. Ngayon, yung pupuntahan namin, may dalang malaking maleta si Uncle John. May dinaanan kami mga rice paddies, yung mga pilapil, madulas. Bit ko yung maleta ni Uncle John, nakalima yata 6 akong dulas doon sa pilapil ng palayan. Tawa ng tawa yung mga kabataan, pinipigil, alam yung mga igorota. Alam yung mga igorota kasi ang gaganda ng mga yan, kikinis ng nila. Tapos ang lalaki ng mga binti, kasi pang-akyatan yun eh. Yun ang palaban sa kanila. Ang gusto daw ng mga binata na igorota, yung malalaki mga binti, kasi talagang para katuwang nila. Alam nyo, nung pang-anim ko ng tumba doon sa pilapil, lumapit yung isang young people. Brad, ako na lang, kinuha yung maleta, nilagay sa ulo. Dire-diretso yung stok-tok, ang tulib, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Ang araw na yon, ano? Pagdating doon sa tuktok ng bundok, bago kami nakapasok doon sa church, ang haba ng pila, left and right, kumakamay yung mga kapatiran. No? Kumakamay sila. Tapos, nung makapasok na ako sa church, dahil pagod na pagod ako, naupo ko sa isang sulok, at napabunto ng hiya ko, grabe naman pala itong layong to. Na thinking na ako lang ang Tagalog doon. Sabi ko, ang layo naman ng ito. Tapos, sumagot yung matanda sa tabi ko. Sabi niya, bakit Brad? Saan ka ba nang galing? Ako, Baguio. Baguio lang pala. Ilang oras ang biyahe mo? 4 na oras o, 2 oras ang lakad. Ay, ganun ba? Eh kami, nung kabilang araw pa, makalawa pa kami naglalakad sa mga bundok na yan, nakarating natin kami dito. Yung iya ako sa sarili ko, sabi ko, grabe yung passion ng mga to na makarinig na salita ng Diyos at matuto. So, kung hindi tayo handang matuto, hindi magpapatuloy ang command ng ating Panginoon. Kagaya ng sinabi kay Pablo, maghanap ka ng mga faithful men and women, no? Faithful to the Lord, faithful to the Word, faithful to the church, who are, sabing ganoon, able to teach others also. Pero dahil ito'y 2 bahagi, okay, unahin muna natin yung portion na kailangan muna tayong maging teachable bago tayo maging teacher. Walang naging magaling na leader hanggang hindi muna siya naging maayos na follower. Tama ba yon? Walang magaling na teacher kung hindi siya naging magaling din estudyante. So, tingnan natin yung aspect na yan. Alam niyo si Timoteo kasi, kung titingnan natin, nabanggit ko ito last time, si Timothy, ang nag-disciple sa kanya, ang nagturo sa kanya, is his own mother and his own grandmother. Nanay niya mismo at lola niya. According to 2 Timothy chapter 1, verse 5, and chapter 3, verse 14 to 15. Let's read these passages in Tagalog. Ang sabi ng 2 Timoteo, kapitulo 1, talatang 5 ay ganito, naalala ko ang pananampalataya mong walang pagkukunwari na unang nanahan sa iyong lola Loida. May pangalan ba ditong Loida? Sa English, ang Loida ay Luis. Okay? At sa iyong inang si Eunice, Luis and Eunice. Natitiyak kong nananahan din ito sa iyo. Imagine, bata pa lang si Timoteo ay nagdi-disciple na ang kanyang nanay at ang kanyang lola. Okay? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 14, ngunit ikaw ay manatili sa mga bagay na iyong natutunan at sa mga bagay na nakatitiyak ka sapagkat kilala mo kung kanino mo ito natutuhan. Di ba, naalala niyo si Pablo? Kanyang ini-encourage si Timoteo na batang-batang pastor, nagpapastor. Sabi niya, ang nagturo mismo sa iyo, hindi iba sa iyo. Your own flesh and blood, nanay mo at lola mo. Kaya mapalad kayo kung ikaw ay second generation o third generation Christian. No? Ibig sabihin, ikaw ay, ang nanay, tatay mo ay mga born again, tapos ikaw yung second generation. Lalo na ito si Timoteo. Third generation Christian na siya. Ang hirap pag ikaw ang first generation. Pag ikaw ang unang na born again sa pamilya, siguradong ipe-persecute ka. Okay?
So sabi dito sa verse 15, mula na ikaw ay sanggol pa lamang, alam mo na ang banal na mga kasulatan na makapagbibigay ng karunungan sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong sabi rito? Sanggol ka pa lang. Sabihin, dahil nga siya ay third generation Christian, third generation believer, namulatan niya na ang Word of God. Kagaya ng mga anak namin, ganoon ang nangyari, no? Hindi eh. Ako ay mag-20, no? Nang ako ay born again. So marami nang naipon sa akin dati na kontribusyon ang mundo, no? Kaya marami kailangang tanggalin, i-delete sa aking kaisipan, paniniwala, doktrina, filosofiya, and everything. Pero si Timoteo, bata pa lang siya, actually sanggol pa nga lang siya, sabi dito, ay alam niya na ito. At ang pinagbigyan ng diin ni Pablo rito, sabi yung scriptures na nagbibigay sa iyo ng karunungan, ng wisdom unto salvation. Kaya mahalaga ang Bible, mahalaga ang binabasa natin, ang Biblia, pinag-aaral natin ito, sapagkat ito ang daan tungo sa ikaliligtas natin. So, napakahalaga nito, no, na si Timoteo pala ay handang magpaturo. Alam nyo, merong warning ang kawikaan ng Proverbs. Kung maganda, basahin nyo araw-araw ang Proverbs. Di ba? Meron 31 days. Araw-araw, basahin mo. Anong petsa ngayon? November what? November 22. Okay? Today is November 22. So basahin mo yung Proverbs 22. Bukas, Proverbs 23. Ulit-ulitin mo yan kada buwan. Ang laking karunungan ang makukuha natin. Ano sabi ng Proverbs 12:1? Ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap, ano ang tawag ng Bible? Ay, ano daw? Pakilakas nga, ang taong ayaw tumanggap ng pangaral ay? Okay, I would like to read that sa English version ng NIV. Ang sabi ay ganito, whoever loves discipline loves knowledge. But whoever hates correction is S-T-U-P-I-D. S-T-U-P-I-D. Stupid. Sakit pakinggan, ano? Di ba tinuturuan nga natin ang mga bata, huwag sabihin yan, di ba? Ang ginamit ng Tagalog ay hangal. Alam niyo yun? Yung mga all-knowing, yung mga alam niya ang lahat, yung mga tinuturuan mo, mas magaling pa sa'yo. Kita ba kayo ng estudyante, tinuturuan teacher niya, mali yan. Di ba? Ang tindi, ano? So, ang taong tumatagap ng pagtutuwid sa kanyang ay nagnanais ng karunungan. Alam niyo, speaking of wisdom, naalala ko si King Solomon. Si Haring Solomon, ang sabi mismo ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo, ang pinakamatalinong tao ever na nabuhay sa mundong ito. Pero paano nangyari yun? Bakit si Haring Solomon is the wisest man on earth? Ano nangyari? Nung siya ay batang hari pala, the Lord visited him in a dream, at sa panaginip, tinanong siya ng Panginoon, ano ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Ano ang sagot ni Haring Solomon? Sabi niya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng karunungan. Sabi niya ganyan, I'm so young, so inexperienced, hindi ko alam kung anong gagawin ko, paano i-dispense ang aking, position as a king. Pero sabi niya, bigyan mo po ako ng karunungan so that akin pong mapangunahan to administer, to manage God's people, the whole Israel. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, ibibigay ko sa iyo ang karunungan, pero hindi lang karunungan, idadagdag ko dyan pati ang blessing. No? Kaya siya ang pinakamayaman na nabuhay ever. May nagsabing, pastor, sabi niya ganyan, in fact, mas mayaman pa si King Solomon kaysa kay Bill Gates. No? At saka si King Solomon ay talagang, biro mo, yung ginto ng panahon niya, talagang walang gamit sa bahay niya na hindi ginto. Yung pilak, patapon lang yan. Pamantingin lang, sabi ng matatala, yung pamantingin, wala, parang ano lang yan, walang kwenta. Ganoon siya kayaman, no? Pero bakit ang hiningi niya ay wisdom? Kasi alam niya, ang karunungan, pag meron kang wisdom, it will make room for you. Hahanapin ka ng mga tao. Naalala niyo yung story ni Haring Solomon? Even the Queen of Sheba ay nagpunta. Kasi sabi niya gano'n, it was noise abroad na merong isang
hari ng Israel na ubo ng talino. Lahat ng mga mahihirap na mga bugtong, riddles, palaisipan, whatever, sisiw lang yan kay Haring Solomon. So na-intriga itong yung Queen of Sheba at pumunta. Okay? Tapos tinest niya si Haring Solomon. Lahat ng mga tough questions. Walang dating kay Haring Solomon. Ano sabi nung Queen of Sheba? Grabe talaga pala talino mo. At saka yung yaman ng kaharian mo ay wala pa sa kalahati na nabalitaan ko. Kaya nga wala na naging matalino. Pero bakit? Kasi gusto niya ng karunungan. Pero ang sinasabi rito, paano tayo magkakaroon ng karunungan? Tumatanggap ng pagtutuwid. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto bang maging wise? Anong dapat gawin para maging wise? Anong dapat gawin? Marunong tumanggap ng pangaral. Marunong tumanggap ng pagtuturo. Sa Ingles, ang tawag ay teachable. Sabi mo sa katabi ulit, teachable. Sabihin mo sa katabi mo, teachable ka ba? Alam nyo, speaking of Timothy, laliman pa natin, ano? Si Timoteo, nung siya'y bata pa lang Kristiyano, sumama siya kay Paul. At si Paul ang nag-mentor sa kanya, no? Alam nyo, yung mga teachable, yung mga ginagamit ating Panginoon, no? Speaking of teachable, they are willing to be students first before being teachers. Yung iba, gusto nung kagad na manguna, ayaw mo nang dumaan sa training. Hindi ubre. Ako tumanda sa akin tumatak sa isipan ko ito kasi pinagbasan ko ito through the years. Marami mga pastor noon, nakikita ko, yung iba contemporaries ko, no? Pag kami mga seminar, may mga conference, ako, hindi mo makikita nakaupo, pagala-gala, sa kuneta, paikot-ikot, ganyan. No? Akit sa Laguna, mga conferences, maraming ganon. Habang may nagtuturo, may guest speaker, nagmimerienda, nakikipagtsikan sa tawa lang tawa. Pero may nag-advise sa akin, sabi niya sa akin, huwag kang ganyan, huwag tayong ganyan, sabi niya. Kasi, ang panahon natin ngayon ay makinig at umupo. No? Darating ang time, tayo naman ang tatayo. Pero, kung sa panahon na dapat ikaw ay nakaupo at ikaw ay nakikinig, hindi ka nakikinig, pagdating ng time, ikaw ang tumayo, hindi ka rin pakikinggan. Di ba? Ang tawag doon, law of sowing and reaping. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Kung nagtanim ka ng upo, pwede bang ikaw ay umani ng kalabasa? Di ba? Hindi pwede. So, kailangan muna tayong willing students. Now, what about the Apostle Paul and Timothy? Yung itong classic na relationship ng isang disciple maker, isang discipler, at saka isang disciple. According to Acts chapter 16, gito ang sinabi. Siya ay dumating sa Derbe as sa Listra. Si Pablo ito, no? Narito isang alagad na nagngangalang Timoteo ang naroroon. Siya ay anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. Okay? A Jewish believer, sabi ko. Ngunit ang kanyang ama ay isang Grego. Napansinin niyo sa verse 1. Kasi hindi natin alam kung hindi natin susugid saan nanggaling si Timoteo. And of all ng mga potential ng panahon ni Paul, bakit si Timoteo ang talagang dinikitan niya? Qualified ba si Timoteo nung una pa? Hindi siya actually ang pinaka-qualified. Why? Because may question sa kanya. Ang kanyang tatay ay Greek. Kasi noon, ang norm noon, ang talagang dapat tutukan ay yung purong Hudyo. Tatay niya Hudyo, nanay niya ay Hudyo. Pero si Timoteo may problem. Ang father niya Greek. Ibig sabihin, unbeliever. Alam natin ang Greek mythology. Ang mga Greeks, napakadami nilang mga idols, di ba? Napakadami. So, maraming tatabasin, okay, kay Timoteo kung tutuusin. But, ang balance is, hindi na impluwensyahan ng tatay si Timoteo. Sino naka-impluwensya sa kanya? Si nanay at saka si lola. Pero still may question. Ano ang question? Ang question doon sa mga racial mga considerations. Magkahiwalay pa rin kasi ang mga Hudyo, ang mga Jewish believers, at ang mga Grecian Jews na tinatawag. Naalala nyo sa Acts chapter 6, nagkaroon ng tagisan kasi nagkakaroon ng inggitan ang mga purong Hudyo at ang mga may lahing Hudyo. No, yung mga Hellenist na tinatawag.
Okay, so yun ang problema. Ang tatay niya ay isang Grego. Sabi ng verse 2, siya ay kinikilalang may mabuting patotoo. Si Timoteo ang andito ang pinapatungkulan sa mga kapatid na nasa Lystra at Iconio. Imagine lumaki siya sa church, pero sabi ko, ayaw kong tawagin lumaki sa church, lumaki siya sa mentoring ng nanay niya at ng lola niya. Kaya kung kayo magkakaanak na, natutukan niyo mga anak ninyo. Medyo mabigat, pero talaga kailangan, At ang sabi nga, meron siyang good testimony. Tayo sa katabi mo, mabuti ba patotoo mo? Sabihin, nakikita sa kanya yung pagkakristyano niya, pinamumuhay niya. He's living, He's walking the talk, ang sabi nga, Kung ano ang kanyang kinukumpisal, kung ano sinasabi niya, nakikita sa buhay niya kasi madali magsalita. Iba naman ang ginagawa. So sabi ng verse 3, ibig ni Pablo na isama siya. Kinuha niya siya at tinuli alang-alang sa mga Hudyo na nasa dakong iyon sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. See? Meron kasing racial discrimination. Kahit na Christians na during that time, dahil nasa early stage ang church, kanila pa rin may prejudice, may discrimination sa mga hindi purong Hudyo o sa mga mistiso lang. Pero bakit of all, sabi ko nga kanina, sa lahat ng mga kabataan na pwedeng i-disciple ni Paul, si Timothy napili niya. Dahil merong nakita siyang potential dito. Nakita niya na ang batang ito ay talagang siya ay willing. Okay? Siya ay teachable. Sabi mo nga ulit, teachable. Kaya nung makita ito ni Pablo, tinutukan niyo na si Timoteo. Alam niyo, nagkukwento sa amin, may mga fellowship, mga pastor, ibang denomination. Meron akong one time na narinig na hindi ko makalimutan. Sabi niya, alam niyo, nung kami tinitrain nung araw ng aming denomination, yung head pastor namin, isang mentoring session namin, sabi ng pastor, bago nangyari yung mentoring session, sabi niya, okay, kung halimbawa, Wednesday ang mentoring session nila, this coming Wednesday, kailangan lahat tayo nakapustura. Dress to kill talaga. Yung talagang, di ba, kung pwede mag-coat and tie ka, o at least yung barong o yung long sleeves na kagaya nito, at meron pang nakakasakal na ganyan, kahit botay na lang, pwede na, parang pang waiter, So, nung Wednesday night daw, yung lahat sila pumunta doon sa session hall nila, talagang postura lahat sila. At siyempre, pag maganda ang damit mo, papabungo ka, papabungo ka pa, lahat sila. Yung mga babae, nag-makeup pa. Okay, sabi ka, because ito ay mentoring session, ang ganda ng session natin ngayon, sabi ng senior pastor nila. Excited sila. Nag-lecture lang ng few minutes yung pastor, yung senior pastor. Kasi mga sila, mga candidates na maging pastor din. Actually, yung ating mga workers, yung mga deacons sa inutusan ko, at eto, lalabas na sila yan. Alam niyo, paglabas ng mga worker, galing doon sa isang section ng session hall, may dilang walis tambo, walis tingting, mga map. Tataka sila, may ginagawa ng mga to. Actually, ang ating session ngayon ay humility. Kaya, umanap na kayo kung anong gusto yung kunin dyan, kung gusto yung mag-map, kung gusto yung magwalis, di ba? Lahat yan, Tapos, magsimula kayo maglinis na. Suot nyo yung suot nyo ngayon. Ikaw, naka-Amerikana ka, tapos may harap ng map. Sa palagay nyo, ilang kaya doon ang nag-murmur? Ilang kaya doon ang nagreklamo? Ilang kaya doon ang nagsabing, ang pira nito si pastor. Gato pala gagawin namin. Bakit hindi pa, pinag-shorts na lang kami, naksinyas na lang kami. Pero alam, tinitesting pala ng pastor kung sino yung susunod, kung sino yung nagpapakumbaba, sino yung hindi nagreklamo. Nakita niya, yun ang mga potensyal na maging mga susunod na pastor. Sino sa inyo ang gustong maging pastor? Wala. Salamat, wala na akong problema. No, joke lang. Pero totoo yung nangyari yun. Na-amaze ako, Kasi ako may experience din noon kami sa Korea. First time ko nagpunta sa Korea is 1995. Kasama namin si Bishop Dan Balais, heading the Full Gospel Group, and si Bishop F. Tendero, heading the Evangelical Group, 2 bishops. Okay? We're about 80 to 90 pastors all over the Philippines. Kasama ako dito sa Southern Luzon Delegation. Pinagpala ng Panginoon, kasama ako doon. Alam nyo, meron kaming training na ginawa sa Canaan Farm na nagyayelo na
Madaling araw, alas 5, nandoon kami, nagpa-flag ceremony kami. National anthem ng South Korea, national anthem ng Philippines. Maginaw. Tapos, hindi pa yon, meron pa kaming ginawa. Pinaakyat kami sa bundok. Pero hindi naman kami sinabihan in the first place, in advance, na kailangan may dala kaming rubber shoes. Lahat kami, kasi conference ang pinuntahan namin eh. Puro nakatok-tok, tawag dito tok-tok eh, no? Naka-leather shoes kami lahat. Ako yung mga ibang mga pastor na kasama namin, pambira ito. Mga komunista ata itong mga to eh, ganun eh. Alam nyo, narinig ni Bishop F. Tendero, yung usapan, lumapit, sabi mga kapatid, sabi niya, pagpasensya na tayo ngayon ay under nila. Tinitraining nila tayo kasi this is a prayer immersion tour. Eh, Bishop yung kausap namin ha. Sabi ng Bishop, di Bishop F, ako nga din eh, tinan yung suot ko, leather shoes din. Pero kahit maglalakad tayo, mag-hike tayo ng 1 kilometro na matarik ang i-hike natin, mag-submit tayo, may tinuturo sa atin dito ang Panginoon. Alam niyo yung madaldal na kasama namin, napahiya, namula, nahimik na. Eh yung bishop nga, hindi ni angal, siya angal lang angal. Ano ibig sabihin nun? Bakit pala angal? Hindi teachable spirit. No? Yung mahirap turuan kasi, ang common root niyan, kung bakit hindi siya teachable, is because of P-R-I-D-E. P-R-I-D-E. Pride. At lahat sila'y tumahimik bigla. Di ba? Ang hirap turuan ng taong ma-pride. Napakahirap. Pero ano ang sabi ng Bible? Yung ayaw magpaturo, those who are not willing to be taught, they are stupid. Wala nito gusto maging stupid, hindi ba? So yun ang dinaanan ni Timoteo actually, mga kabataan. Hindi sa basahan pik lang, hindi nagkataon lamang. Maraming dinaanan si Timoteo bago siya naging successor ni Paul. Bakit? Kasi nga ang nakita sa kanya, he is willing to learn. Kaya nga dyan sa Acts chapter 6, nakita natin, hindi ba? Na talagang siya ay, 16, no? Na talagang siya ay nagpasakop kay Pablo. Actually, dyan nagsimula yung Paul-Timothy relationship and eventually, tinawag niya ng tatay si Pablo. No? Naging tatay niya sa faith si Paul. Kasi talagang sinuko niya ang kanyang buhay sa lalaking ito ng Diyos. So, hindi lamang tayo dapat handang magpaturo sa iba. If we are teachable, we are also willing to be taught by themselves. So, ang tawag doon ay self-study. Sabihin mo nga, self-study. Sabihin sa katabi mo, self-study. Siguro marami sa inyo dito nagbabasa ng Bible araw-araw, nagkakaroon kayo ng tinatawag na devotion. Binabasa nyo ang Bible araw-araw. Pero iba pa ang devotion, iba pa yung personal study o self-study ng Word of God. Bakit? Kasi ang sabi ng, kung tayo naghahanda na gamitin ng Panginoon, if we are preparing ourselves to teach the Word of God, hindi bilang pastor, hindi bilang missionary, kundi isang Kristiyano. Unfortunately kasi kung minsan magkaiba kasi yung pamantayan, yung standard ng pastor sa believer, lahat tayo mananampalataya. Ang Great Commission, hindi lang ibinigay sa mga pastor, sa lahat ng Kristiyano. So, sabi ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, sa latang 5, ganito, pagsikapan mong mabuti, na iyong iharap ang iyong sarili, nakatanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya, na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Gusto ko yan sa King James. Hanggang ngayon, nung minemorize ko noon yan, okay na sa Bible School, hanggang ngayon nasa heart ko yon. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God. A workman needs not to be ashamed. Sabi ng King James, needeth not be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Ulit natin, sabi ka doon, study to show yourself approved kanino? Dapat sino mag-a-approve sa atin? Unto God. Hindi sa tao. Hindi sa beshi mo, hindi. Hindi sa pastor. Kaya tayo dapat mag-aaral sa salita ng Diyos upang tayo ay i-thumbs up ni God. Ay, ang lakong ito, passionate talaga ito. Gusto niya talagang matuto, no? Sabi, ang manggagawa, ang lingkod ng Diyos, ang mananampalataya, sabi ganoon, ay hindi dapat, ang verse sa Tagalog, hindi dapat ikahiya o walang dapat ikahiya. O in other words, hindi dapat kahiya-hiya.
Dapat marunong siya, yung sabi ng English na rightly dividing the word of truth, hindi siya pwedeng paikutin kung pinag-uusapan ay word of God. Yun ang challenge sa atin. Yun ang ibig sabihin ng being teachable. Hindi lang handa ka magpaturo sa iba, ikaw mismo, tinuturuan mo ang sarili mo. Nag-aaral ka personally. Kasi nga, ang sabi nga ng salita ng Diyos, kung wala tayong malalim na kaalaman ng salita ng Diyos, para tayong water lily, na kung saan ang hangin, doon pupunta. No? Sabi ng matatanda rito, parang tutang walang mata, walang direksyon. Walang sense of direction, clear sense of direction. Why? Hindi niya alam ang Word of God. Kaya kapag may narinig na ibang doktrina, maganda to maganda to Hindi eh. Dapat rooted tayo, nag-uugat tayo sa Word of God. Tingnan natin ang 1 Timothy. Sa chapter 4, verse 13, nasabi rito, hanggang sa ako'y makaparayan sa iyo, iukol mo ang iyong sarili sa pagbabasa, sa pagpapayo at sa pagtuturo. Alam niyo si Pablo, sa liham niya kay Pablo sa 2 Timothy, siya noon ay nakakulong na. May binanggit sa kay Timoteo, sabi niya, pakipadala mo nga yung aking coat kasi magwi-winter na. Padala mo yung jacket ko, padala mo yung parchments at saka yung scroll. Ang ibinili nilang nabdalhin sa kanya sa preso ay jacket dahil malamig na, dalhin mo din kumbaga yung mga Christian literatures ko sa panahong ito at saka yung Bible ko. And hinuhin ako, hindi ko nadala lahat ng mga yun eh. Pero alam niya, sabi niya kay Paul, sabi niya kay Timothy, na malapit na akong kunin ng Diyos. Malapit na akong mamatay. Malapit na akong humarap sa aking maker. Pero bakit ang request pa rin niya, give me please, send me please my Bible and my books and my jacket? Mamamatay na siya, pero gusto pa rin niya mag-aral. Grabe no, yung tenacity ng taong ito. Grabe yung passion niya. Kasabi niya kay Timoteo, ibigay mo, iukol mo, give yourself to study, to reading of the Word, counseling, no, teaching. Sabi ng verse 15, pag bulay-bulayin mong mabuti ang mga bagay na ito, italaga mo ng lubusan ang iyong sarili sa pagkasagawa nito. Sa gayon, maliwanag na makikita ng lahat na ikaw ay lumalago. Alam niyo yung growth natin spiritually, magiging obvious sa iba. Naalala ko nagsimula ako ng ganyan, yung mga training, yung tatayo sa harapan, tapos mag-share, tapos mag-preach na later on. Doon ako nagsimula, bagong-bagong Kristiyano, ako yung lone delegate ng Metro Manila. Sa Baguio City kami, sa La Trinidad din, sa isang campsite doon. The lone delegate ng Metro Manila. Tapos ang exhortation ay, Ecclesiastes chapter 12, verse 1, remember your Creator in the days of your youth. Hindi ko alam paano ako nagsimula. No? Hindi ko alam kung paano ako natapos. Kabang-kaba ako dahil ang dami, no? Ang dami, puro mga igorot. Kukunti lang, mayroong mga taga Mindanao na delegates. Pero ako lang talaga taga Maynila. Doon ako nagsimula. Kaya nga sabi, kailangan talagang isagawa natin ito. Ano sabi ng verse 16? Ingatan mo ang iyong sarili at ang pagtuturo, manatili ka sa mga bagay na ito. Kung gagawin mo ito, maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. You will save yourself and you will save others also. Why? Yun ang importante ng pag-aaral. Kaya nga, lagi ako nag-challenge sa inyo, no? Alam nyo, na-discover ko, pumunta kayo sa book sale, ilang beses ako pumunta ron, meron doon binibentang mga study Bible second hand na mura lang. If you are resourceful enough, punta kayo doon kung gusto talaga. Kasi pupunta ka sa PCBS, medyo mahal pa eh. Pero doon, may ila ako nakita, pero sabi ko, meron na ako nito, ba't ko ba bibili? Hindi ko naisip, kaya nga sabi ko, siguro ganun ang gagawin ko. Pag nakakapasa, maalala ko, mag-iipon ako dahan-dahan ng mga study Bibles. Tapos kung sino makita kong medyo kailangang i-encourage, i-motivate, bigyan ko ng mga study Bibles. O kaya naman, kung ayaw nyo nung, kasi sabi ni Bill Johnson, pag nag-Christian, natutuwa ako eh. Kasi doon sa kanyang church sa Bethel, halos wala na nagamit, yung old school na kasi yung, di ba, yung Bible mismo, yung paper. Sabi niya, pero ako, old school ako, sabi ni Bill Johnson eh. Kaya, sinasabi niya, yung daw kanyang mga IT, sabi niya, gawan niyo nga ako ng app, ng program, na kapag hawa kagaya ito, binubuksan mo yung Bible mo, may tumutunog na para binubuksan mo rin yung Bible. Parang papel din. Para alam ko, para nabibless ako, sabi ni Bill Johnson. Kasi wala nang gumagamit halos ng ganun eh. Pero nasa ano man ang Bible mo, nasa gadget mo man, ang mahalaga, pinag-aaralan natin ito.
No? Turuan natin ang ating sarili. Okay? So, tingnan nyo ang illustration. Okay? Paano si Ezra? Si Ezra ay ginamit ng ating Panginoon. If you will read the book of Ezra, grabe ang pagkagamit ng Panginoon sa lalaking ito. Pero ano ang nakita kay Ezra? Sabi ng chapter 7 verse 10. Okay? Sabi dito, men who that wait for others to teach them but study on their own. Ang kailangan ng Panginoon, hindi yung nag-iintay lang, kung hindi meron siyang initiative. Ano ba ibig sabihin ng initiative? May kusang palo yan. Okay? May sariling sikap. Tingnan nyo sinabi ng Ezra chapter 7 verse 10. Ang sabi ng Ezra chapter 7 verse 10, tinulungan siya ng Diyos dahil itidalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon at sa pagtuturo ng mga tuntunin at ng mga utos nito sa mga Israelita. The reason why mas madalas na English na ginagamit ko kasi sabi ko nga palagi, hindi anointed, pero kung minsan hindi talaga na-capture ng Tagalog. Tingnan niyo ang difference sa English. Ang sabi ng English, for Ezra had devoted himself to the study, firstly, and observance of the law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel. That's from the NIV. Bakit ginamit ng Panginoon mightily si Ezra? 3 bagay ang makikita sa kanya. Una, itinalaga niya, dinevote niya ang kanyang sarili sa pag-aaral. Talagang seryoso siya. Pero hindi lang niya ito pinag-aralan, kung hindi sabi, ino-observe niya ito, ina-apply niya ang natutunan niya. Una akong nadismaya sa isang pastora, nung ako'y merong nakasama, unang ministry noon, wala pa ang JTE, minasamahan ako noon na isang ministry. Napaka-anointed mag-preach at mag-teach noong pastora, grabe. Lalo na pang nagturo yun about tithes and offering, talaga naman kahit wala ka, pipilitin mo may dukutin talaga, napaka-anointed niya. Minsan sabi, nagturo siya, meron daw silang, taga ibang probinsya, pero sa Laguna, nag-pioneer din sila rito. Meron daw sila isang naging member dito, somewhere diyan sa Pakil yata, no? Na talagang, yun daw mga palayan ay sinugod ng mga, sinalakay ng mga uod. Na lahat daw ng mga palay, nung ha-harvest na, talaga yung mga uod eh. Pero may isa silang member na natuto mag-tithes. Nung pag-visit niya ng umaga sa kanyang palayan, ang kapal na ng mga uod. Naalala niya daw ang sabi ni Pastora, na kung ikaw ay nagtatize, di ba, sabi ng Malakias Kapitulo 3, talatang 8 hanggang 10, sabi gano'n, na He will rebuke the devourer. Di ba, sasawayin ng Panginoon ng maninila. Kasi sabi niya, Lord, natuto na po ako mag-tithes. Di ba sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na iyong sasawayin ng mananakmal? Nung nagpe-pray daw yung farmer, alam niyo yung mga uod, nagbabaan doon sa stock, at gumapang doon, naglipatan sa mga ibang mga bukid. Sa mga katuwid, yung kanyang palayan na spare at ang dami niyang naani. Ang sabing gano'n. So sabi ko, grabe, anointed talaga si Pastora. Minsan, heart-to-heart talk, private talk, nandun kami sa office kasi nagbibigay kami ng Bible noon. Ang dami kong mga na-counselan noon ng mga taxi drivers, executives, kung sino-sino. Kahit estudyante pala ako, dami ko napatanggap sa Panginoon. Minsan, nagkakwentuhan kami, sabi ko, pero naisip ko lang uli, sabi ko, Pastora, turuan mo nga ako, paano ba talaga yung pinakamagandang paraan ng pagtatides? Paano ba ang style mo? Very personal question. Paano po ba ang inyong style ng pagkain nagtatides? Bukod sa tithes, yung 10%, ano pa ang ginagawa ninyo? Alam sabi sa akin, Brother Rafi, ganyan. Alam mo, tayong mga pastor, manggagawa, exempted na tayo sa tithes. Exempted tayo dyan, sila lang. Napaisip ako. Sabi ko, ganun ba yun? Tinuturo natin, tapos hindi tayo gagawa. Hindi, alam na ni Lord John. Manggagawa na nga tayo eh. Doon ako nawala ng gana, sabi ko, mahirap ito Magaling magturo, hindi naman ginagawa. Na walang perfect sa atin, pero alam si Ezra, talagang kanyang pinag-aralan at isinagawa, sa kanya itinuro. Amen? Kailangan aralin, kailangan sundin, at pagkatapos ay ituro. Alam nyo, isa sa mga favorite verses ko, napakaraming verses ng paborito ko, pero isa in connection with this revelation is Joshua chapter 1 verse 8.
Hindi ko na makalimutan ng Joshua chapter 1 verse 8. Ano sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, in order that you may observe it. Di ba? Sabi ganoon. And then you will surely prosper and will have good success. Itong payo ko sa inyo mga kabataan. No? Basahin niyo lagi yung Joshua 1:8 na yun. Ang pangako ng Panginoon, sabi niya, huwag mawawalay sa inyong mga bibig ang salita ko. Ibig sabihin, ang bukang bibig natin dapat Word of God. Masama ang pakiramdam mo, imbis na sabihin mo, ay, ako yata ay magkakasakit. Hindi, di ba? By the stripes of Jesus, 1 Peter 2:24, by the stripes of Jesus, I am healed. Medyo kapos ang budget mo ngayon, imbis sabihin mo, walang pera, walang mangyayari. Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs. Di ba? Kung ikaw ay medyo nang lulupaypay, di ba? Natatakot ka na may bigo. Philippians 4:13, dapat bukang bibig mo ang salita ng Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Yun ang sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Ang salita ng Diyos dapat lagi nating bukang bibig. Di ba? At dapat natin itong basahin araw at gabi. Sabihin mo nga araw at gabi. Hindi lang basa, kundi pagbulay-bulayan. Alam niyo ibig sabihin ng meditate? To meditate upon the Word. Ang unang narinig kong illustration yan, hindi ba pagka yung kambing, nakaupo ng ganyan, parang may chiclet yung kambing. Ganun yung kambing. Anong ginagawa ng kambing? O kaya yung baka? Nakahiga ng ganyan, ganyan pa ng ganyan. Alam mo bakit? Kakain sila kakain ng damo. Pero pag sila nagre-rest na, meron silang compartment, ibabalik uli yon sa kanya ichuchu uli. No? Talagang kanyang ngangatain na nangangatain yon. Ganun na nangyayari. Ang tawag doon, parang ganun yung pagbulay-bulay. Hindi ba? Talagang malalim na inaaral, inuunawa mo, hinihing mo sa Panginoon. Sabi ng Joshua, ng book of Joshua, ganun dapat. Bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Pero bakit dapat bulay-bulayin siya? Upang sundin natin ito. Alam mo ba, sinabi ng Word of God, ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi. Kaaway ko yun eh. Nasaan ang teachability doon? Hindi ba? So sabi ganoon, pag ginawa daw natin ito, pinagbulay-bulay natin araw at gabi ang salita ng Diyos at sinusunod natin ang salita ng Diyos, doon sabi, you will surely prosper. Siguradong ikaw ay mapapagpala. Sabihin mo nga sa katabi mo, sigurado. Ano ang kabaliktaran ng sigurado? Hindi sigurado. Oo nga. Hindi tiyak, hindi ba? Unsure, uncertain, hindi ba? Alam nyo, doon ako na-bless nung unang narinig ko ito. Talaga nangako ang Panginoon. Kasi hindi tayo dapat maniwala sa swerte-swerte. Kasi ang swerte-swerte, alam nyo, fatalism yan Naniniwala ka na para bagang yung dualism, na merong good God at may bad God. Ay, yun ang ibig sabihin ng swerte-swerte, yung luck. Sabi nga nila, wag mo sabihin you're lucky. Kasi malapit yun sa Lucifer. Sabihin mo na lang na you are blessed or you are fortunate. Okay, yung swerte ko naman, wag swerte. Kasi ang swerte, tsamba-tsamba yan. Pinagpala ako. Dapat yung word na ginagamit natin mga Kristyano. Hindi sinuwerte lang ako. Nakapangasawa ako na napakaganda, swerte ko talaga. Di ba? Hindi ako sinuwerte, no? Pinagpala ako. Di ba? Pinagpala ako. Yun ang ibig sabihin. Ang lakas ng amen ni Mami Mayo. Sa totoo lang, hindi ba? Sabi, you will surely prosper, sigurado. No? Yung iba, talaga naman nag-aaral maigi sa secular, maganda yan. No? Ikaw ay maging honor pa, maging valedictorian, o kaya ikaw ay maging summa cum laude, hindi ba? Magna cum laude, okay yan. Pero ang sikreto pa rin, ang sabi sa salita ng Diyos, diligently study the scriptures and obey the word of God. You will surely prosper and you will have good success. Hindi ko makalimutan yung word na good success. Every now and then, every time na mababanggit ko yan, ang lalim ng dating noon. Pag sinabing good success, kasi meron palang bad success. Isang book na nabasa ko noon, alam niyo ibig sabihin ng bad success? Maraming tao, yumaman talaga. Ang dami nilang pera, ang dami nilang savings, ang dami nilang lupain, pero tingnan mo buhay niya. May mga kilala akong ganyan, na hindi makakatulog ng maayos kung hindi iinom ng sleeping pills, sleeping tablets o tranquilizer. Gusto niya ganun buhay? Yaman-yaman nga, pero sapin-sapin ng problema, mga anak niya nag-aaway-away, puro adik, o kaya hiwalay siya sa kanyang, mga ganyan ba mga senaryo?
Ang tawag doon, bad success. Ang ino-offer ng Panginoon, good success. Why? Sabi kasi ng Proverbs 10:22, sabi ng Kawikaan 10:22, the blessing of the Lord, it makes rich, and He adds no sorrow, no trouble with it. Yun ang good success. Kaya nga ito yung formula. Kung gusto nyo maging matagumpay, Joshua 1:8, meditate on the Word of God night and day and night and day and night. Observe the Word of God. Sundin mo yan. No? Dahil yung tinetestify yan mula nung lahat ng mga love gift na binibigay sa akin personally, nag 50% ako, tithes 10%, 10% offering, 10% mission, 20% church building. Alam nyo, pag magbibigay sa akin, minsan mapaisip ako, may nagbigay ng 1,000, automatic 500 kagad. Pero alam nyo, grabe, ang balik, hindi ko malaman. No? Kung saan nang gagaling, ang dami talaga. Hindi na ako magkanda bilang-bilang. Sabi ni Mami, hindi ka mukhang bilang-bilang niya pagtatights mo. Talaga naman eh. No? 50% pa lang yun. No? Grabe talaga ang ating Panginoon. So, gusto kong i-encourage kayo, dapat tayo maging teachable. Kailangan tayo at ang the best teacher, the teacher of teachers, the Rabboni is the Lord Jesus Christ. Ang Word of God. Kaya nga alam nyo, as I conclude sa umagang ito, ang sabi ng Acts chapter 17 verse 11, now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the Word with all eagerness, examining the Scriptures daily to see if these things were so. No? Ito yung mga Berean Christians, mga taga-Berea. No? Ito yung sinabi ng Tagalog, sila ay higit na mararangal na tao kaysa mga taga-Thessalonica. Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig. Kayo ba pag nakikinig kayo ng Word of God, excited ba kayo? Alam nyo, kung gusto mong ikaw ay maging talagang sabihin nating efficient, kailangan merong eagerness eh. No? Di ba? Hindi mo gusto maging kabarkada yung walang kabuhay-buhay na tao. Di ba? Yung kakwentuhan kayo, wala lang. Di ba? Subukan mo magkaroon tropang ganyan. Ang hirap ng ganyang katropa, hindi ba? Pagpanis na ang laway, wala man lang nasabi. Alam mo, nakakahawa yung taong enthusiastic. No? Yung buhay na buhay. No? Eh minsan ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos, wala din kabuhay-buhay. Di ba? Kaya nga ang biruan nila, when is school not a school? Ang sigaw ay Sunday school. Pag nasa university tayo, di ba, nagte-take notes tayo, nag-aaral tayo, pero bakit pagdating sa church, wala tayong eagerness to study the Scriptures? Ang sabi ng Tagalog, sila ay higit na mararangal na tao kaysa mga taga-Thessalonica. Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig. Sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw kung tunay nga ang mga bagay na ito. No? Nag-examine sila ng sarili nila. Hindi sila umasa lamang sa pagtuturo sa kanila. They are not blind followers. Ang hirap ng bulag na tagasunod. Di ba? Sinabi niya ng pastor, kaya nangyari kay Jim Jones, yung The Temple of Man. Ano yung nangyari doon? Classic yun eh. Na-brainwash niya na ang kanyang mga members. Isang araw, sabi, nagpahayag sa akin ng Panginoon, pupunta tayong lahat sa langit. Alam niyo, umunom sila lahat ng lason. Yung communion nila may lason. Alam na mga member. 2 lang doon ang nakasurvive. Bakit? Naging blind follower na sila. Sunod-sunuran na lang sila. Hindi. Ang sabi, siyasatin natin ang salita ng Diyos. Sa ibang mga church o ibang sekta, bawal ang mga member na may Bible. Sa atin, hindi discourage natin yan. Dapat ikaw mismo. Bakit? Kasi pagdating sa langit, pagdating sa Judgment Day, hindi ba, eto po sinabi ko si Pastor Rapi sa amin eh. Hindi pa pwede yan. Ikaw mismo ang mananagot sa Panginoon. Kaya ikaw mismo dapat ang mag-aral sa iyong sarili. Paano ka makakapagturo sa iba kung ikaw hindi mo sigurado ang sinasabi mo? Kaya may mga training tayong ginagawa, may mga equipping tayong ginagawa, at ang simula ng training na yan, kung ikaw ay involved na sa isang life group, nagsisimulan ka ng turuan yan. No? I will end with this, mga anak. Ang sabi ay ganito, growth is only possible when we are willing to adopt a teachable spirit. Ang paglago ay nagiging posible lamang kung handa tayo talaga na
magkaroon tayo ng espiritu na handang magpaturo. Okay? That means, a teachable spirit means having a passion to learn. Sabihin nyo nga, passion to learn. Possessing an intention to learn weekly, every Sunday. Amen? To learn daily. Sabi mo nga sa katabi mo, daily. I-recite mo nga ng mga araw. Kaya ibig sabihin, Sunday, Monday. Sabi mo sa katabi mo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Every day. Naalala ko tuloy yung mag-asawang businessman. I-main ko lang yung version yung sinabi ko kanina. Yung mag-asawang businessman, talaga pinagpala sila sa sobrang blessed nila, natuwa sila. In-invite nila si pastor for a very special dinner sa bahay nila, sa kanilang mansyon. Ngayon, itong babae, naipatong niya pala yung $100 bill niya doon sa coffee table. Di yan, sayang, kwentuhan nila, kain. Tapos, nung umuwi na si pastor, naalala ngayon ng babae yung kanyang $100 bill. Sabi niya, ba't nawala yung $100? Sabi niya sa kanyang asawa, Han, nakuha mo ba yung $100 bill? Sabi, hindi. Hindi talaga, hindi ka nagbibiro. Hindi. Hinanap niya ng hinanap, hindi makita si $100 bill. Nag-usap ng seryoso yung mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, pambihira naman ito si pastor. Si pastor lang ang naging bisita natin. Na-dekwat pa yung $100 bill. Nakuha pa, no? So, hindi, para naman, si pastor nga ba yun? Di yata nangangarap ng word of God sa atin, tapos $100 bill lang in-interest pa. So, talaga hindi mapakali yung mag-asawa. We have to settle this. Kailangan magkaroon ng closure. So, sige, next week, invite ulit si pastor, second time around. Pagkakain nila, anong pagtaas na yung dinner, naglakas loob na ang babae. Sinabi niya, Pastor, may tatanong lang po ako sa inyo. Sabi ni pastor, bakit? Ay, ganon. Kasi po, di ba naalala niyo last week, nandito po kayo kumain sa inyo kwento. Naalala ko, bakit? Kasi po pag-uwi po ninyo, meron po kasi akong ipinatong lang ho saglit na $100 bill dito, pero hindi ko na po nakita. Kahiya-hiya man po sa inyo, Pastor, gusto kong matahimik ang kalooban ko. Hindi ba, baka ho kayo nang kailangan ay nadampot ho ninyo? Yung ba? Sabi ni Pastor, napansin ko nga din yun eh. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo. Ang ginawa ko, dinampot ko yung $100 bill, iniipit ko sa Bible ninyo, nandiyan dyan sa salas. Nakaipit, pinuntuhan niya yung Bible, binuksan, nasa sentro-sentro noong Bible, yung $100 bill. Ano ibig sabihin? After 1 week, mula noong nagdinyan sila hanggang pagbalik ni Pastor, hindi pa nabubuklat ang Bible. Pahiyang-pahiya yung mag-asawa sa kanilang mga sarili. Akala nila si Pastor ang maha-hot seat, sila ang na-hot seat. Hindi binubuksan ang Biblia. Kailan mo huling nabasa ang Bible mo? Possessing an intention to learn daily and reflecting on what we're learning to know how to apply it. Yan yun eh. Yun ang ibig sabihin ng teachable spirit. Passion to learn. Passion to learn. Mula nung ikaw ay naborn again, ilan ng talata ang nasa ulo mo? Baka hanggang ngayon, kapatid, John 3:16 pa rin. Hindi mo pa ma-recite ng buong buo. Di ba? For God so loved the world. Kailangan may passion. Alam niyo kung sino nagsabi nito? The leadership guru, si John Maxwell. Salamat sa Panginoon. May ginagawa ang Diyos. Alam niyo, pag first service, nakakaluan na iba mga kabataan, punong-puno talaga dito. Medyo ninervous ako, dami talagang tao masyado. No? May ginagawa ang Panginoon at marami pang hihipuin ng Panginoon. Final words. Bakit kailangan natin turuan ng mga tao? Alam niyo kung bakit? Sapagkat malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos. Ito yung bottom line ng lahat. Sinabi ng ating Panginoon na parito ang dyablo para magnakaw, para pumatay, para magwasak. Pero naparito ang ating Panginoong Kristo para magbigay ng buhay at ng kasagadaan nito. Hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos kung walang nagpagamit sa Panginoon, tinuruan tayo, nag-share ng Word of God. Naalala niyo yung Ethiopian eunuch, hindi ba? Galing siya sa service, sa temple. Sa sobrang passion niya, pauwi siya sa Ethiopia, nandun siya sa kanyang chariot,
nakabuhos ang kanyang Bible, binabasa niya yung portion ng Isaiah, remember that? Tapos ginawa ng Panginoon itong si Philip, may revival sa Samaria. Pero nakita ng Panginoon ang pangangailangan at yung desire ng Ethiopian eunuch. Philip was translated into that wilderness. Nakita niya na lang yung Ethiopian eunuch overhearing yung portion ng scripture na binabasa. Nilapitan niya, sabi niya, naintindihan mo ba ang binabasa mo? Yung Ethiopian eunuch na yon ay isang nobleman. Nandoon siya sa palasyo, mataas ang posisyon. Sabi niya, paano ko ito maintindihan kung wala magpapaliwanag sa akin? Umakat si Philip, tinabihan niya yung Ethiopian eunuch. Kaya naunawa niya, yung passage na yan is about the Lord Jesus Christ. Nung maintindihan ito ng Ethiopian eunuch, sabi niya, there's water. May tubig. Sabi niya, ano pang naghihinder para ako'y bautismuhan? Bautismuhan mo ako. Sa tindi ng convincing power ni Philip, because he is rooted sa Word of God. Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan. Hindi kaya, at alam nyo, kaya nga ang Panginoon, kinumission niya ang 12, nabawasan na isa naging 11, okay? Bakit? Kasi ang ating Panginoon, nung siya nandito sa lupa, He's limited. He is not omnipresent. Hindi siya everywhere present. Dahil siya ay nasa katawang tao lang, nasa physical body siya, nasa flesh. Kung siya ay nasa Samaria, doon lang siya. Kung siya ay nasa Judea, doon lang siya. So kailangan i-multiply niya ang kanyang sarili. At ngayon, ang sinabi ng Panginoon, nagkukontinue yung 2 Timothy chapter 2, verse 2. From Jesus, the 12 apostles, okay, the 500 disciples, si Paul, si Timothy, others who will be able to teach others also. No? Tuloy-tuloy yan. Walang katapusan yan hanggang hindi bumabalik ang ating Panginoon. Salamat, kasama tayo doon. Salamat, ang JTE is a part of God's end-time army. God is looking for those who are teachable, who will be able to teach others also. Equip end-time disciple makers. If you're willing, open your heart to God. Pag-pray tayo sa umagang ito. Glory to God. Amen. Blessed be your name, O Father God. Salamat po, Panginoon. If you may, can you stand right now in the presence of the Lord? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Worship team. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon. Habang pinagbulay-bulay natin ang salita ng ating Diyos,